susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na mananood. Kailangan natin ng mga lutya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kapatid. At muli naman pong sumasa atin ang palatuntunang Dawa Sentral hatid sa atin ng Islam in Action Livelihood Foundation. Masyaallah. At kasalukuyan tayo andito ngayon sa Sitio Kislatan, Barangay Mascap, Rodriguez, Rizal, malapit sa Masjid Ahlul Quran. Abay, napakapalad ko ngayon mga kaibigan, dalawang ustad itong katabi ko rito. At kanina pa sila naguntahan. So babatiin muna natin ang ating kasangkang walang kapaguran, ang ating ustad sa paghalaman, Brother Fali Abdul Hadi John Obrero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan. At kung mayroon tayong ustad sa paghalaman, kaya kita mo naman, ganda ng mga bulaklak sa paligid. Ito, galing pa ng ibang bansa itong bulaklak na ito. First time, napapanood din nyo. Mayroon tayong ustad sa Quran at Hadith, Ustad Abdul Karim Bonjibot. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng mga Muslim, alhamdulillah. Magandang umaga muli sa lahat ng ating mga kababayan. Alhamdulillah. Nakita niyo yung pulis bro, dumaan na. Dumaan na kaya. Binagal-bagalan na niya. Kasi wala ng pulis. Ligtas na tayo bro. Ligtas na. Umakyat na yung pulis. Umakyat na yung pulis. Alhamdulillah. Bakit ba ang daming masasarap na pagkain dito sa ating harapan? Yun nga, nabigla ako. Yung pala, sabi nung set decorator natin, nasabi sa akin ni Ustad, halal daw yung pag-uusapan. Usapang halal. Baka buhos mo. Hindi. Kailangan lang natin yung tagapayong doon sa camera. Di ba? Oo, pwede. Ay, nasubukan mo na ba yung Dawa Sentral natin na inabot tayo ng... Sa ilog? Hindi, nagliliparan yung mga gamit. Ay, dito yun. Nagliparan. So ngayon, sabihin natin doon sa ano, kumuha ng payong at payungan yung camera. At saka extinction. Tuloy namin ito kasi umulan. Walang katasan to, umulan man o bumagyo. Diba? Okay. Sige. So, siguro Brad, andito na yung mga pagkain. So dahil pagkain lang din sa ating harapan, di pag-usapan natin ang Pagkain. pagkain halal. Usapang halal at haram. Haram. So, tanong ko, halal ba yung kape mo? Ay, hindi ko na tinatanong para siguradong Ligtas. hindi na ako maguluhan na. Wala maging duda. So, Brother Abdul Karim, Ustad, bigyan mo kami ng idea tungkol sa, alam mo, marami tayong mga bagong baliks lang. Not only in the Philippines, but Isabit ko lang dito para marinig. Sige, tuloy lang, Ustad. at present, there's a lot of people embracing Islam. So, please give us an idea of what really a halal means. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inshallah, makapagbigay tayo ng pinakamainam na
mensahe. Ano po? Pag sinabing halal kasi, unang-una nasa isip ng tao dito ay pagkain. Okay? Hindi lang. Pero actually, hindi lang sa pagkain pinag-uusapan dito eh. Marami napakalawak ng usaping halal. Okay, nga lang, siguro unahin natin yung pagkain. Okay? So, ang malinaw na sinabi, pag sinabi kasing halal, pinahihintulutan. Malinis. Okay? Pinapayagan. Granted ng Panginoon natin na pwede natin consume. Pwede natin kainin. Pagkain. Sa pagkain. Sa gawain Halal din. lahat ng mga pinahintulutan ng Panginoon ay matatawag na halal at lahat ng kanyang ipinagbabawal ay Haram. So sa madaling sabi pala, itong usaping halal, hindi lang pala usaping pagkain, pati pala sa trabaho, kagamitan, pag-iisip, ibig sabihin pag halal, pinahintulutan. So, sa pagkain kayo muna tayo, kayo naman sarap. Kasi kinakain mo na yan. Hindi sarap. Galing ng nagluto nito. Oh, dumagat ang gumawa niya. Allahu Akbar. Maraming salamat po sa nagluto nito. So, usapang pagkain muna tayo. Oo. So ano-ano ba yung mga pagkaing pinahihintulutan? Kasi ang alam ng ating mga kababayan, especially yung mga kababayan natin ni Muslim, pag sinabing haram o bawal sa mga Muslim, baboy. Kay baboy palagi ang pinag-uusapan. Guys, lilipat ko na kami sa muswe. Lipat kami sa masjid kasi bumuhos ang ulan. Allahu Akbar. Paano yung mga tropa natin? Masya Allah. Alam niyo mga kapatid, malamig ngayon ang simoy ng hangin sa paligid ng masjid, kaya masarap matulog. Kaya, bago tayo matulog, ay pag-usapan muna natin dapat pag-usapan. Babatiin muna natin ang ating ustad sa Quran at Hadith, Ustad Abdul Karim Borjibot. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan. At kung may kasama tayong ustad ngayon, may kasama dito yung pure ustad dito, maging ustad Salamat, ustad Sadit, ay maging ustad-ustada nito, parang tulad kay Badr Yusuf. Okay, pabatiin mo natin si Abdul Rafiq ng Aklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyan sa mga kapatid namin mga Muslim, tanong dakot ng mundo, sana ay subaybayan niyo po kami sa araw na ito. Alhamdulillah. Okay, mga kapatid, yaman din lamang sa harapan namin ay mga pagkain ito, kaya ang aming ihain sa inyo sa mga sandali ito ay tungkol sa usapang halal. Oo, Ustad Abdul Karim, ito bang usapang halal ay sa pagkain na ba na talaga ito? O pwede rin tawaging halal yung hindi naman sa pagkain? Actually, ang usapang halal, pag sinabing halal, ay hindi lang ito tumutukoy sa pagkain. Alang nakasanayan, nakamulatan, at ang pagkakaunawa ng ibang mga kababayan nating hindi mga Muslim, pag sinabing halal ay puro sa pagkain lamang. Yan ang pagkakalam. Pagkakaalam nila. Pero linawin lang natin, ano po? Sa usaping halal, ay hindi lamang pagkain, bagkus lahat ng pinahihintulutan ng Panginoon ni Allah ay matatawag na halal. At ang lahat ng kanyang ipinagbabawal ay matatawag na haram. O ipinagbabawal. So ngayon ay tanongin natin si Abdul Rafiq. Nung ikay nag-Muslim brad ay ano bang namimiss mo ngayon yung mga dati ay halal lahat sa'yo? Ngayon may haram na. Ano yun? Unang-una ang baboy. Baboy? Oo. Pero hindi ko na na-miss yun. Anong paborito mo doon? Nasanay na ako na Lechon kawali. Lechon kawali na may hawakan. Oo, ano? Yung Sa totoo. Oo. Hindi ka nag-Muslim na, di siyempre sa atin, nung di pa tayo Muslim brad, lahat ng pagkain basta swak sa panlasa. Pwede. Palaka, kumakain ako niyan. Palaka? Oo, dati. Ano ba? Yung ahas. Ahas, yung Yung sawa. Komodo dragon, yung bayawak. bayawak. Ano pa? Mga musang. Musang, hindi ko pa nahuli yun. Pusa. Hindi ka nakatikin ng pusa. Ay, talo kita. Ay, masarap yung pusa. Totoo lang. Kung yan ay halal. Alahin siya ng pusa. Di pusa talaga. Pusa, Brad. Kumakain ka ng pusa? So yung pusa ngayon dito sa Islam. Tulad ka niyan, sarapan natin. Ito. Ang sarap gawing sinigang yan. Sinampalukan. Pero siyempre, bawal na sila. Ibig sabihin bro, yung mga pagkain halal noon, nung ikay nag-Muslim, hindi ka ba, yung haram, hindi ka ba nahirapan? Hindi naman. Pag yung pagbabago mo kasi, halimbawa, nagbago ka ng reliyon, o bumalik ka ng reliyon mo. Bumalik ka sa Islam. Islam. Pag sa puso mo na gano'n yung kagustuhan ng tagapaglikha, gagawin mo talaga.
Noong ba panahon na yung bago kang Muslim, pag ikaw yung pumunta sa kalendarya, hindi mo ba namin isipin, tao lang tayo. Hindi mo ba namin-miss yung mga minudo? Pag nakikita ko, simple nakatatakam tayo eh. Masarap yun, tingnan natin eh. Alam natin ang lasa na baboy. Alam natin. Ngayon, Ustad, ito Ustad ngayon, anong gantimpala doon sa isang bagong Muslim? Doon yung turape, experience niya eh. Punta doon sa restaurant, nakita na yung sarap. Pagbukas pa lang, namoy mo na yung minudo. Sarap. Bukas po na, ano bang tabag pa doon? Paksyo. Sinigang. Mayroon bang luto gano'n? Mayroon, di ba? Sinigang na paksiw. Sinigang na paksyo. meron. So ngayon, Ustad, anong biyayang makukuha ng isang bagong Muslim na ginijihad niya ang kanyang sarili na huwag na siya matukso doon sa mga dating pwede sa kanya? Biyaya. Yes. Okay? Pinipigilan niya yung sarili. Pinipigilan niya. Actually, ang biyaya sa kanya, ng kanyang Panginoon, ay ang kanyang walang hanggang awa at siyempre, kasama na dito yung mga nakalingid na mga biyaya na pwede pa ipagalog sa kanya. At patungkol kasi sa mga biyaya na pwedeng ipagaloob ni Allah sa mga taong nagpigil sa sarili, no? Alang-alang sa kaluguran niya, ay si Allah lang ang nakakaalam dito. Ano ito kalaki, ano ang mga biyaya na ito. Minsan may mga biyaya na ibinagkakalob niya dito pala sa mundo. Okay, halimbawa, kaya dahil nga iwas na iwas ka doon sa minudo. Bawal. Yung pagkain. Oo. Paborito mo. At yun lang ang, kung tutuusin, yun lang ang kaya mong bilhin eh. Wala kang pera, wala kang... Dati, nung ikaw hindi pa Muslim, paborito mo yun. Tapos yung naging Muslim ka na, nandoon na yung pagpipigil mo. Pagpipigil mo, oo. So, ang maling biyaya na isip mo na pag ginawa ko ito, magkakasala ako sa akin. Oo, magkakasala. Oo. Yan ay mayroong nakalaang Gantimpala, siyempre. At maaari siya na manuwatara ay magkaloob ng higit na mainam na pagkain kumpara sa kinatatakaman ni Abdurrafi halimbawa. Marami mayroong kalirotang baka, masyala, masarap ito kumpara sa bako. Oo nga pala. Anong sikreto doon para maalis yung pananabik mo, maalis yung nakatakam ka sa dati mong pagkain. Siyempre, Muslim ka na ngayon eh. Kailangan mo ng paglabanan yun. So, anong maganda isipin mo? Isipin mo na lang yung mga, tulad binanggit mo, yung mga lutong... Actually... para ma-divert bang isip mo? Actually, sabi yan sa pamaraan? Actually, hindi mo naman kailangan i-divert ang isip mo eh. Kahit ano pa yung nandyan, dahil ikaw naunawaan mo na ang utos ng iyong Panginoon, bawal ito, pwede ito, pumupos ka doon sa pinahindulutan sa'yo. Kung ano ang pinagbabawal ng Panginoon, kagaya na sabi ni Abdurrafi, alam mo na, na ipinagbawal ito ng Panginoon mo, bawal pala ito, natuklasan mo ngayon. So, ilagay mo na ang sarili mo doon sa pagsunod. Pero nakakatulong din yun. Nakakatulong. Si Abdurrafi, pagpasok pa lang na doon sa isang restaurant pagbukas pa lang na doon sa mga takip kinukondisyon niya ang kanyang isip na masarap yung sinigang na bangos. Bango. Paborito mong maluto brad sa Adobong pusit. adobong pusit. Ano pa? Ano bang yung ibang luto? Yung halal? Halal. Yung pwede. Yung pansit niya yung sahog, yung tinulang manok, adobong manok. Yung Paris, paborito mo. Hindi na, hindi sa kinatuhod. Okay. So, ito ba, Brad, nakatulong ba ito? Kasi alam mo, Ustad, malaking bagay din yan. Tama nga naman, no? Laging i-condition mo yung isipan mo doon sa mga putahing masasarap, nakabilang naman doon sa mga pinapayutulutang kainin. Correct. At saka, Brother Yusuf, no? Karagdagan lang din. Natanong mo kanina, ano yung biyaya na binibigay ni Allah? Anong gantimpala? Actually, ang isa sa mga biyaya, ramdam natin sa ating sarili, na ang mga pinagbabawal niya, mabigat na sa ating kainin. Baga talaga, kusa tayong umiiwas, parang ayaw nating tikman, parang hindi natanggap ng ating katawan. Alam mo yun? May mga cases na gano'n, may mga pakiramdam na gano'n, especially habang nagkakaroon ka ng mas malalim na kaalaman sa iyong relihiyon, ito karanasan ko personal. Mamaya tatanong natin sa Abdurrafi kung ano ba yung personal din niya. Ituloy mo. Tanong mo. Pero wag mo ubusin ang pattern. Napansin. Napansin din. So, ngayon, ang katawan natin, nakakita ito ng bawal, pero wag sa tayo umiiwas. Huwag natin bitinin yung ating mga kapatid. Alam mo, napakasarap ng pater. So, Ustad, gaano pa kahalaga yung pater? Ang pater Sa ay isang Muslim. napakahalaga dahil iyan ay lang tiyan. Lalo pag libre ito at masarap ang timpla. Talaga na mga... Pwede naman, kasi usapang halal naman. Sinasamantala ko lang, ilang araw naman pa, Ramadan na.
Mga ilang araw na lang. Basta araw na lang. Oh. Araw na lang binibilang. Ilang araw na, Ramadan na, kaya sinasamantala namin, kung ano yun nasa harapan, halabira. Ay, hindi tayo fasting. Tuloy mo. Kasi brother Abdulrafi, inshallah. Kasi yun ang experience ko eh. Nung ako'y mula na mag-Muslim, at yung papasok ko sa kainan, at nakita ko maraming nakahaing ipinagbabawal, not only pork, okay, for the sake of our brothers there in other country, so that they can understand what we are talking here. Saka pag nalampasan mo kasi bro, yung halimbawa na haram, hindi pinagbabawal ng... Napigilan mo sa sarili mo. Oo, napigilan mo. Pag nalampasan mo yun, saka na ano ka na, Anong pakiramdam? maganda, napaglabanan mo yung, sarili mo lang yung kalaban mo eh. Panalo. Oo, panalo. Na-jihad ko yung, yung sarili ko. Maganda eh, sa sunod naman na pagsubok, ganun na naman ulit. Sa pataas na, Ano bang sikreto mo na sa mga sitwasyon na lalo na nag-isa ka, di ba? Bagong Muslim ko, di ba? Nag-isa ka, pagdating mo doon, sanay ka sa ganung pagkain. Pag-inom mo, wala namang mga sister na hindang dyan. Wala may balbas. Wala. So, tapos pagbukas mo, naamoy mo yung dati mong paborito. So, anong, sa ganung sitwasyon, anong diskarte mo? Diskarte mo sa buhay mo lang yon. Paano mo na-control ang sarili mo? Siyempre, mayroon kang ano dyan eh. Mayroon kang mga dahilan. may kunting pride kasi ako bro. Yan. Sige. Pag ako lang yung isa, saka halimbawa yung tatay ko kasi, yung kain ng baboy, Muslim. So, ngayon, kaming dalawa na lang sa bahay, yung ulam namin, sinigang na baboy. So, walang nakatingin eh. Wala nakatingin. Tatay mo lang. Pagbukas ko, Tapos sabihin mo gutom na gutom na Tapos ako. sabihin mo ng tatay mo, anak. Hindi naman ako magsumbong, anak kita eh. Mahal kita. Oo. Tara, banat. Pero ma-pride ako. Hindi ko ang paya yung sarili ko kasi pinangako ko yun sa Allah eh. Ayun. Susundin ko yung ano man ang kanyang ipagbabawal. Nagbawal. So kahit sa ganung sitwasyon, pagbukas mo, naamoy mo yung paborito mo. Marami pa naman dyan eh. Sabi Pero dahil sa pangako mo sa Allah. Nandun din yung takot eh. Takot. Kasi kahit saan ka naman pumunta, nakikita ka ng Allah. So yun yung panlaban mo. Tama yun. Pero bago tayo Magandang technique pala yung Ustad, no? Kahit sa mga bagong Muslim, actually, ano man tayo, kanya-kanya man tayong pamamaraan eh, kung paano natin tigilin yung paglabanan. Paglabanan, yung sa mga ganong sitwasyon. Di ba? Kasi pa talaga doon, sabi na, di na, kahit na anak, di ba ako magsumbong eh. Wala man nakalit. May bubong naman. Hindi ka nakikita ng Diyos ninyo. Yun ay Para hindi ako magsumbong. Saka paborito mo yan. Okay, dalawa man lang tayo. Pero siya, ay talagang ang pangako niya sa Allah, hindi niya ito. Isa sa mga biyaya actually yun. So, pero bago basta biyaya sa kanya yun. Biyaya sa Kasi kanya kung yun. hindi ka binigyan niya bro ng kapasidad bro na mapaglabanan mo yan. Hindi. Malamang ustad lingon-lingon ka muna, wala naman nga. O kahit na may nakakita pa, hindi ako kumain ng pataw, sabaw lang. Di ba? Pero bago ang sabaw na yan, mukha na kaubusan na ng masarap na pagkain sa harap. Hindi na ako magpapahuli dito. Usapan Alam mo, tatlo tayo, bakit pang-apat to? Ayan, bigyan mo. Gusto din ng halal yan. By the way, dito sa usapang halal, ano po? Okay? Meron yata ikaw, halat na may kumain ka, may tali ka tayo. Mahuli akong kumain ako. Mahuli ka. Nataya, mahuli akong kumain ako. Mahuli ka ng manok mamaya. Kasi magbalata. Okay. So, balik tayo doon sa usapang halal. Ano po? Ay, mano pa dito? Pati mata ko, kumakain lang. Sabi nga, kahiyan mo talaga. Mahuli ako tuloy. Buong mundo nanonood sa atin. Masyala, naka-live pa tayo. So, usapang halal. Balik tayo sa usapang halal. Ang pagkain, ano ba yung mga pinahihinto mo tonte? Yan, maganda yan. Ano ba mga pinagbabawal sa Islam? Ano yan, usapang laman Pagkain dagat muna. Laman dagat yan, laman dagat. Hindi, lahat ng uri ng pagkain mula sa karagatan hanggang sa kalupaan. Yung lamang dagat, lamang ilog, lamang lawa, lamang sapa, lamang kawali. Lahat yan ay basta lahat yan ay pag-usapan natin. Ay ba unang Simulan natin muna sa bawal. Huwag na natin pag-usapan yung pwede. Kasi lahat ng binanggit mo na bawal, ibig sabihin, maliban doon, pwede dong, di ba? Pwede. So, ang kanya lang babanggitin ngayon yung bawal. Bawal lang. Magsimula tayo sa karagatan. Sige. Ano ang bawal sa karagatan? Ayon sa? Ayon.
Quran. sa batas ng Islam. Sige, sige. Okay? Oh. Ang lahat ng lamang dagat na nakakapinsala ay ipinagbabawal. Ano yun? Halimbawa ng butit eh. Alam mo na may lasang kakainin mo. Pangalawa, itong mga ahas na nakatira sa karagatan. Ahas. Maraming ahas na karagatan. Kung maraming ahas sa lupa, maraming ahas sa karagatan. So yung anong klaseng ahas yun? Mga Ahas talaga siya na nakatira siya sa tubig. ahas talaga. Sa tubig. Yes. Nabubuhay sa dagat. Nabubuhay siya sa ilalim. Mayroon silang kakayanan na mabuhay sa ilalim ng tubig. Pero Itong mga ahas na ito ay parang butiti din. May lason. Hindi. May mga lason sila. At saka, actually sa Islam, lahat ng uri ng ahas ay ipinagbabawal. Maging nakatira man ito sa kalupaan, nakatira man ito sa tubig, Aquarium. basta ito'y ahas, ipinagbabawal ito. Na? Dahil ito pa, nakainis ito. Oo. Oo. Ay, teka muna. Sa dagat muna tayo. Huwag mo tayo sa lupa. Mahirap tayo. Huwag natin iwanan muna. So, maliban doon sa nakapinsala, na ayon sa mga doktor, na kapag kinain mo ito, magdudulot ng kapahamakan sa kalusugan mo. Matik yun. Automatic yun. Talsik ang aking kanin. Eh, yung buhaya, bro. Sa ano naman din? Lawa. Lawa. Sa lawa na iwanan natin yung dagat. Punta na tayo sa lawa. Laruin lang sa dagat, yung walang kalabon. Magpipat yung ating Hoy, tinan nyo guys, sa hangin, no? Oh, huwag bebra kaya. Pwede hinaan yung aircon, dari sa pura yung aircon namin. Okay, tuloy tayo. Huwag ka muna So, mabalat. sa lawa tayo. Ano namang lamang lawa na pinagbabawal? Oo. Ganda ito. Oo. Siya magpatalo kasi sabi na halata niya. Sabi niya, bakit si Yusuf sa kasarapan ng suko ko, sasabay na ng tanong. Kaya tuloy, yung mga kinakain ko, hindi ko na magawang nguyain. Hindi na niya nguyain. Pigado na sa oras. So, lunukin na. No. Okay, Ustad. Lawa tayo. Lawa tayo. Sa Ang lawa Ah. ay kadalasan ititiran ito ng mga, kaya na binanggit ko na Duraki, ng mga buhaya, Buhaya. ilog, lawa, yan. Actually, may mga buhaya din naman na nabubuhay sila sa alam. Nakakain na? Huwag mo kainin niya kalahati kasi may lahat na yan. Hindi, nakakain na. Ngayon, Kaya mo siya magpaliwanag. ang mga buhaya, ang lahat ng mga may mga pangil, okay, mga kumakain na kapwa hayop, hindi pinagbabawal sa Islam. Buhaya? Buhaya. So, ito'y hindi pinahintulutan sa Islam. Bakit may narinig ako dyan? Pwede na. Sinabi lang nila yun. Oo. Pero ang katanungan dyan, totoo nga ba? Ito, ilinawin natin. Mayroon bang binanggit mismo sa Quran yan na ito yung mga klaseng hayop sa lawa ay bawal? Actually, binang mga nabanggit doon ay yung may mga pangil, yung kagaya ng mga mababanggit na mga hayop. Okay? Hindi sa lawa mo na. Lawa. Maituturing kasi kasama ito sa mga mababanggit. Kasi umaatake talaga ito sila. Kumakain sila, maging tao man yan, maging hayop man yan, pag madaanan, nagugutom sila, kapag naabot nila, kakainin talaga nila yan. So, Maliban na sa bayawak, ano pa bang... ang bayawak ay nakakati sa dalawa. Maliban doon sa... Ano? Buhaya. Buhaya. Lahat ng mga makatira dyan, may mga ahas dyan, mga palaka. Ang buhayang nahuli sa lawa, bawal kainin. Kung nahuli na sa pispan. Basta uri ng buhaya, ay lahat din, ay pamilya ng buhaya. Kung sa Bawal pispan yun. nahuli, Bawal pa rin. May buhaya pa kasi rin. buhaya pa rin siya. Buhaya So ang tinitingnan nito, basta buhaya. Basta buhaya. Now, lahat ng uri ng mga ahas at mga palaka, lahat na nakakadiring kainin ay ipinagbawal. Kung hindi nakakadiri yung palaka, kasi masarap pagkaluto. Ay ipinagbawal ang palaka. Anong mayroon sa palaka? Bakit? Si Allah bawal, ang hindi naman nakakalaki. Si Allah ang higit na nakakaalam kung bakit niya ipinagbawal. Ngayon, pag ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ay Kasi muna, makakasama ito sa itong palaka, pwede sa dagat, pwede sa lawa ito, pwede sa ilog, pwede sa sapa, di ba? Pwede sa lupa. Pwede sa lupa. Baka di kayo isang dahilan din kayo pwede siya kahit saan. Si Allah ang higit na nakakaalam. Oh? Pero ito'y malinaw na kapag ang isang bagay ay pinagbawal ni Allah, ay mayroon siya makabuluhang dahilan. At ito hindi makakapag. Pwede ba ang isa sa dahilan kung bakit pinagbawal para subukan tayo? Kasama yun. Actually, ang lahat naman ay mga pagsubok. No? Dito sa mundo, ang nilikha ni Allah ang kasamaan. Actually, lahat ay nilikha ni Allah. Nilikha ni Allah ang kaputihan. Nilikha ni Allah ang kalayaan na kanya nilikha
kasamang tao at mga jin. At naglikha siya ng iba't ibang mga bagay pa para bilang pagsubok. Okay. So, At actually, nakatutok Itong ang mga- ito para sa tao. Oo. Kasi ang tao ay nilikha ng Panginoon na walang katapusan. Ay, teka muna, yung pagong pula. Ang pagong ang piligin nito. Pwede kayo na pagong. Pwede kainin ng pagong. So, dahil ang pagong ay hindi ito kumakain, at walang ipin yan. Ay, mayroon. Ilang. Ang ipin nito parang ano lang, parang Mayroon. Yung, Oo, na kumakagat lang. yung tungawa, mayroon eh. Sa bagay, no? Oo. So ano man ang ipin niya, ng pagong na yan. Bahala na siya. Oh, bahala na Kasi siya. ang Pwede sa alipin yun parang ano, parang pawikan. Yes. Ay, pawikan, pwede. Ang pawikan pwedeng kainin. Ah. Pinintulutan din sila. Yung ibig, Ang ibid, pinintulutan ang ibid. pwedeng ibig. Kasi ang ibid, kumakain ito ng mga halaman. Lamang ano naman tayo? Lamang kagubatan. Lamang kagubatan. Lamang lupa, mga ganyan. Mag-isip ka bro, ano mga naisip mong pinakain mo sa lamang kagubatan na maring tanong natin kay Ustad? yung bayawak, yung Bayawak. paniki. O, paniki. Paniki. Ang paniki at bayawak ay kapwa pinagbawal. Dahil ito ay sila ay may mga pangil at ang bayawak, although na wala siyang pangil, ay kumakain naman siya ng mga marurumi. Oo, kumakain siya ng mga mababaho. Nakita ko doon sa Africa. Afrika. Kinakain nila yung unggoy. Unggoy. Di may... Yung mga kamag-anak natin. Ang kamag-anak nyo lang. Okay? Hindi. Hindi natin pinag-usapan Huwag natin dito. i-deny. Oh. Kasi sa totoo lang pa rin yung unggoy, bro. Kapatid natin. Tinignan ko yung kamay ng unggoy, walang pinag-iba sa kamay mo. Ay, kamay ko. Ay, ba't sabuto sa'yo? Totoo yung unggoy. Tinignan ko yung, may... Naku, ang ganda pa ng daliri ng mga unggoy, bro. Pero huwag natin pag-usapan. Hindi po. Huwag natin pag-usapan dito Pag-usapan natin yung natin, unggoy. Kasi... Huwag natin pag-usapan dito yung lahi mo. So, yung pag-usapan natin dito yung... Kasi nagsisilos ka kasi kamag-anak ko rin yun. Dito muna. Yung unggoy, Brad. Ang ano niya, Brad, lahat ng ano dito sa kamay ng tao, pare sa pare niya. Parehas. Totoo yan. Tapos nung... ikaw kumain ka ng unggoy dati. Ay, hindi. Totoo. Oo. Hindi pa. Kasi nakita ko kasi yung sa barkada ko, yung unggoy niya, yung mga sanga ng mangga, maraming dugo. Unggoy. So nakita ko yung unggoy, sabi ko, yung unggoy mo may dugo, parang may tama. Hindi, ginirigla yan. Sabi niya. Kaya hindi ka nagkumain. Ay, may ring. Ibig sabihin, sabi ng babae. Oo. Babae. Babae. Babae, unggoy. Pero hindi sila tao, ah. Ha? Hindi sila tao. Parang tao rin. Hindi, may Tao nagsabi silang kahawig lang sila ng anyo ng tao. May buntot sila, may balahibo. Kung wala siguro Pero balahibo sa actually, sila ay nilikha talaga na iba sa tao. Pero ang unggoy, bro, pag kami ginawa namin yun, dinamitan namin yung unggoy. Damit bata. Tapos binigyan namin yung buntot. Walang pinagkaiba, bro, eh. Tao talaga. Pero sa totoo lang, masarap talaga ang karning unggoy. Nakatingin lang. Ay, oo. Ay, maswerte ka dahil Maswerte! hindi ka pinakbaya nakatikin Paldo niya. tayo nung araw. Unggoy, yun lang panikin. Hindi ko kayang, paniki. Hindi ako nakakain ng paniki. Daga pala. Daga. Hindi ko kaya. Ay, dyan kita talo. Oo. Dahil paborito natin daga. Daga din. Lalo yung galing sa Kaya ano. pala lahat ng hayop, walang sa lahi natin. Sa pagkain ha. Yung natikman yung pagkain. So ito bro, ito serious. Serious yung usapan ito. So, itong unggoy, bawal din kain siya. Ay, ito yung pinagbabawal. Siyempre, ikaw ba naman kakain? Hindi ka ba bandidiri na parang kumakain ka ng tao? Kasi pag niluto mo siya ng buo, nakalatag sa pinggan mo, may buntot lang pero parang tao kinakain mo, hindi nakakadiri. Okay? Yung baboy ramo. Ay maliwanag. Baboy ramo sa kagubatan. Wild naman yun. Wild naman yan. Ang baboy sa gubat at baboy sa pata. Okay? Dito pala. Parehong pangil. Parehong baboy. Pero alin ang masarap? Kumbaga, wala ganito eh. Alin ang Pinagsabi kasi. Masarap ito eh. Alin ang masarap? Yung pusa ay Ang baboy o ang unggoy? Yung Baboy gubat? Baboy gubat. O baboy patat? Yung alaga. Alaga. Actually, dipindi sa luto eh. Hindi, ikaw, na-experience mo ba? Nakakain ka ng baboy ramo? Hindi pa, pero... Hindi ka nakakain? Hindi pa ako nakakain yan. Are you sure? Oh, yeah. May alam ka bilang? Tulong nga. Oo, hindi pa ako nakatikim yan. Ikaw bro, ikaw. Pari na maliit pa ako. Brad, ang baboy ramo bro ay masarap.
Mas masarap. Masarap, Brad. Walang binatbat yung mga alagang... Pero may nagsabi niya, Brad, linawin lang natin kasi may nag-viral dati na sabi ng isang nagpakilalang Muslim daw siya, Ustad pa daw. Ang baboy sa gubat ay pwedeng kainin, halal yan. Bakit? Puro damo ang kinakain yan. Puro kamuti, mais ang kinakain yan. Puro laman ng gabi kinakain yan. Hindi ko makain na marurumi yan. Eh pwede daw kainin ang baboy gubat. At Wala hindi pwedeng kainin ang baboy sa Ustad, nasabi siya ng gano'n? sabi, nagpakilala, nag-viral yun Baka naman ang kunwari lang yun. Hindi, Brad. talaga nag-viral yun. Pero nga, Kaya baka nga, naman- binati ko siya doon, Oh. parang sinabi, iba ang sorry for the word sa mga kumakain dyan, parang sinabi mong malinis ang tae na taga-bundok kumpara sa tae na taga-patag. Ba't ang nangyari yun? Ay, parehong tae yun. Siyempre, sa gubat siya. Hindi, Brad. Puro kamuti kinakain Alam doon. mo, ang pagkaing baboy, no, mga kaibigan, hindi naman masarap yan eh. Ako, hindi ko, tinanong, kahit Muslim na ako Kung tinanong ko, bro, anong masasabi mo sa pagkain? Sabi ko masarap. Masarap talaga ang baboy. Totoo yan. Oo. Kung masarap ang pag-uusapan, malasa ang baboy. Kaya ngayon, dito mo makita ngayon na pag nag-Muslim ka, handa mong isakripisyo yung mas Yung sarap na yun. para malugod lang ang tagapagligtas. Pero hindi lahat ng sarap Oo. Kasi may mga masasarap naman na natikman natin nung hindi tayo Muslim na talagang Usapan, seryoso ito, Brad. Oo. Yung baboy damo talaga, mga kapatid, ibang lasa doon sa alagang iba, mas siya, mas dabis. mas malasa siya. Ang baboy kasi, scavenger siya. Kahit ano kinakain, ginawa siya ng ala para linisin yung mga dumi ng mga hayop. Isa yan sa trabaho. Oo, isa yan sa trabaho. Parang basurahan siya. So, ibig sabihin, kung sa dagat, mayroong butanding na tagapaglinis ng mga baso-basura doon para maging malinis. Sa aquarium ay janitor face. Janitor Sa face. tapa. Oo. Sa lupa naman, mayroon din. Baboy. Baboy. Totoo naman yan. Kasi ang baboy talaga, ako, naniwala ako doon. Kasi pagpakawalan mo yung kambing, Oo. pupunta yan doon sa damuhan. Pakawalan mo yung alaga mong biik, baboy sa kulungan, pupunta yan doon sa pusali. Putikan. Pusali, alam mo naman sa probinsya, yung pangkirahan natin, diretso sa lupa Oo, yan. gulong-gulong pa yan, Oo, wala mang gulong-gulong. yan wala mang yung pupunta kung saan eh. Oo. So, nung una, galit na galit yung nanay ko. Kasi, umalingasaw eh. Siyempre, matagal na yung nag-stack yung tubig doon. Pag inararo nila yun, ibang amoy, Pero pag bandang alauna na yan, nakatulog din pala. Ay, bakit? Natutuyo yung yung pusali eh. Nalilinis. Nalilinis Pati yung basurahan, Brad. Susuruin niya yan. Araruhin niya. Tapos pwede niyang kainin yung pwede pa niyang pakinabahan. Kaya nga minsan, naka-experience ka pang nagalaga ng baboy ng araw. Di ba, mayroon tayong mga, tawag ba sa amin yan lamaw man sumuha sa una. Lamaw, yung pinaghugasan. Kanang bitang inutang na mo na sa kanang hugas ka. Oo. Yan ipuno ni mo ng mga Yung mga lamaw, yung mga kanin. kanin-kanin, mga Tapos, iniipon yun, iniipon. sa may timba. Oo. Mga ilang linggo na yan. Oo. Maano na. Pag bukas mo, masangsang. Yung kulay green na kulay. Pagkapit mo nga sa aso, iling-iling yung aso. Hindi niya kaya Hindi na kaya. lalo na sa kabayo. Kasi sabi ng kabayo, anong tingin mo sa akin? Baboy, kabayo ko, kinakain ko damo. So, ibigay mo yung bread, hindi kaya. Kahit ikaw, ka sa amoy. Pero pagdating doon sa baboy, kaya na kainin. Bakit? Kasi binigyan siya ni Allah ng kakayahan na pwede nang kainin yun na hindi niya ibinigay sa ibang hayop. Correct. Kasi trabaho. Tumutunog-tunog pa yung bibig Yes, niya. trabaho pala niya mga kapatid. Trabaho yan. Kaya pala, sabi ka ng mga doktor, sa mga dahilan, kaya yung madaling, yung sakit, di ba? Doon nakukuha. Kasi, dahil nga, ang kinakain na yan, so trabaho na yan. Marumi, Pero tayo mga Muslim, pwede natin kainin yan. Kung, dahilan. Mabigat ang kadahilan. Halimbawa, na-stranded tayo. Si Abdurrapik, Muslim. Wala na makakain. Naabutan natin dyan, baboy ramo. Mamamatay natin sa gutom. Walang halaman. Walang halaman. Batuhan. Kahit pa ba ng mga halaman, hindi ka mabusog. Ano tingin mo?
mabubuhay kapag kakain ka din. Nandiyan na yung baboy na mo. Dahon ng halaman pwede kainin eh. Kung wala ka na talaga, may dahon nga ng halaman, laso naman ang dahon. So, ay, makakasama ito Kaya sa'yo. palagay natin na stranded tayo sa isang isla. Wala tayong makain maliban doon sa mga dilata. High-tech pa, ano? High-tech, Wala pa tagwaman tayo pambukas. Ipaluin na ba to? Pero ang laman ng dilata ay kabilang sa pinagbabawal. Oo, pork and beans. So ngayon, kaming dalawa ni Abdul Karim, dahil hindi man kami Muslim, buhay kami. Oo. Ikaw na Muslim, tigok ka. Oo. Dati nga, bawal. Bawal eh. So paano yun? So, paano yun, Ustad? Kakain. Kakain. Paano yun, Ustad? Kumakain ka Tulungan mo ito. Kumakain ka ng pork and beans, ako hindi kakain. Ay, grand problema ko Kakaunahan yun, ko pa kasi kayo. hindi kami Muslim eh. Ikaw yung Muslim. So problema mo yan. Paano mo lusutan yan? So ngayon, Ustad, ibigay mo nga paliwanag. Sa kakaibang sitwasyon, Kakain. pwede na siya kumain. Yun ay pagkakataon na pinindulot na sa atin na kumain ng baboy. Okay? Kahit kumata ka ng baboy So dyan. hindi lang baboy ha? Oo, Halimbawa, kahit anong hayop na pwede naman kainin, pero dinatan natin, patay na. Talay na. Patay na yung hayop. Hindi ngayon, sa kinatay. hindi nakatay. Oo. Pero hindi siya mabaho. Oo. Kahit sure mabaho, kakainin mo talaga, mamamatay na ako eh. Ikaw ba, Kapag ikaw ba, halimbawa, kung mabaho na yung hayop na yan, Hindi ako kakain pag mabaho talaga ang hayop na yan. Oo. mamamatay ka na, alin, piliin mo. Mahirap lunukin ang mabaho. Ay, takpan mo ilan mo. May solusyon. Di ba? May mga sitwasyon na. Ikaw, bro, Rabe, halimbawa ngayon. Sa mga kapatid natin, baka Naguluhan mag-comment sila. kayo dyan. Oo. Kaya nyo kainin yung mabaho. Ako, Brad, kakainin ko talaga. Kainin mo. May solusyon man yan. Alto, bro. Takpan mo yung ilong mo. Wala, sumisigaw sa tinga. Hindi, pag tinakpan mo yung ilong mo, hindi mo na ngayon yan maamoy. Di ba? Siisip mo lang kasi, kita mo yung durian? Yung durian. Alam mo yung durian? Oo. Nung simula akong kumain yan, tinakpan ko yung ilong ko. Nakakain niya. Nung una, ayaw ko kasi pag naamoy ko palang durian, parang naisip ko, nandun ako sa ano eh. Alam mo na, kung ano ba? Ayaw. Sa kasilyas. Nung tinakpan ko yung ilong ko, nilasahan ko. May mandiray. Hantod garon. Tapos nung nasanay na ako, binuksan ko yung isang ilong. Bisa mo na. Hindi ko mabinigla. Kasi mahirap biglain. Hindi kaya. Okay, balik tayo Ustad. Kung saan tayo napunta. So ngayon Ustad, ito, mahalagang pag-usapan natin ito. Anong hayop ba na anong usapan natin kanina? Yung hunter ba yun? Yung mga ngaso. Mga ngaso? Halimbawa si Abdurrafik, isang mga ngaso ito. Mga ngaso ito siya. Ngayon, yun yung hanap buhay mo, di ba? Hanap buhay mo yun. Punta ka sa gubat. Kaya lang ito, Ustad, parehas kami hunter, ha? Ako din, hunter din. Ay, pero ako, siyempre, Kristiyano ako eh. So, mayroon akong Diyos. So, ang Diyos ko si Papa Jesus. Di ba? Ngayon, bago ko pumunta... Anak ni Mama Mary. Anak ni Mama Mary. Bago ko pumunta doon sa gubat, kung saan ako manghunting, dudulog muna ako sa Panginoong Diyos ko. Magdasal ko. Papa Jesus, bigyan mo ako ng usap. Bigyan sana ako, magtagumpay ako sa pangangaso ko ngayon, mahuli ako. Ang layunin ko ay pakain sa pamilya at ibinta ko. Ng buhay. Ayan ang aking layunin. So ngayon, may nahuli akong usa. Ito naman ngayon si Rapi, walang Diyos to eh. Alis ka sa bahayan, walang pakialam yan. Pag nahasan niya, Walang dasal-dasal. kung naayos na yung kanyang pana o ano man, labas na kagad yan. Kasi wala man siyang, wala kang Diyos, di ba? Wala kang, hindi, yun yung karakter mo. Ay, sampol. Sampol. Mayroon dito yun. Baka ikat nila eh. Wala kang Diyos. So ngayon, Brad, sa ganung kalagayan ba, itanong na natin Diyos. Magkaiba kami Magkaiba namin ng kalagayan. Sa sitwasyon na yun. So parehas kami ngayon nakahuli ng usa. Di ba yung usa ay pwede sa Muslim? Pwede. Ngayon, kapag nag-alok kami sa iyo ngayon ng paninda, alin ba kaya ang mas higit ng tangkilikin doon? Yung galing kay Rapi? Kung alam na alam ko, Galing kay Rapi? Hindi mo alam, halimbawa, hindi mo alam. kung alam na alam ko ang pagkatao ng dalawa, ay bibili ako doon sa isang... Hindi, alamin mo. Dapat alamin mo. Kaya nga. Kung wala akong alam sa pagkatao ninyo, kasi hindi naman nagkukwento, hindi man napag-uusapan. So, either kahit sa amin. Actually, ang... So, kahit sa amin, pwede. Actually, mga sinatay ng angka ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ay pinahihinto. So, sa madaling sabi,
nung mag-alok na si Rapek, nag-alok din ako dahil wala ka namang kaalaman, so kahit sa amin pwede kainin yan. Wala akong kaalaman. Oh, Pwede wala akong ka. kumuha. Eh ngayon, kung may alam ka, Bibili ako doon sa isang Kristiyano. kanino ka bibili? Sa isang Kristiyano. Apat, pasensya ka na. Okay. Ako ang makapagbibili ngayon. So, maganda ito. Abangan nila ito sa susunod. Oo. Usapang halal ito, mga Pagkain. kapatid at mga kaibigan. So marami pa tayong dapat. At na marami pa mga pa-aura ng pagkain na dapat pag-usapan. Actually, Yung mga lumalabas ngayon, tapos ng oras natin So, siguro abangan ho ninyo, ito itutuloy namin, mga kapatid at mga kaibigan. Alin nga ba at bakit nga ba mas pipiliin ni Muslim na yung aloko na pagkain Bilang ang Kristiyano. kanyang bibilhin? Samantalang, parehas namang huli namin. Usa din yung kanya. Usa din sa akin. duwa na. O kapag bilhan niya sa amin, di dalawa na sana nabili niya. Usa sa kanya, usa sa akin, di dalawa na. Abangan niya yan at sa susunod ho, ay amin ho yung bigyan pa ng lina. Okay, Brother Traffic, sa iyo ho, panghimagas na minsay sa ating mga kababayan. Yun ho ang dapat po nilang abangan yung mga lumalabas ngayon sa mga halimbawa sa mga sachet na yan ng pagkain, halimbawa mga binuludod natin sa mga kanin, may mga pangalang halal. Ano yung ng Islam doon? Kung sa pamamaraan na maging halal yun. Kasi merong ibang nababalita na may nilalagyan nilang halal na pangalan, pero may halong Ang totoo lang, piki. may halong Hindi baboy. totoo. May halong baboy ganun. Hindi totoo na pure halal. So yun, isa yan, dapat abangan. Abangan nila. Talakayin din natin yan. Start. So, alhamdulillah. Sana po ay may natutunan natin mga tagapanood sa araw na ito. Alhamdulillah. At abangan po ninyo ang susunod pa namin mga karagdagang mga mensahe patungkol sa usaping halal. At inshallah, pakibahagi po na aming mga mensahe para marami pa makinabang inshallah. At abangan po ninyo ang iba pang mga karagdagang mga mahalagang kaalaman na ibabagay po ng Da'wa Sentral. Dalahanin po yan ng Islamic Action. Maraming salamat. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po. Ayan, at abangan ninyo ang magiging karagdagang kasagutan ni Ustad Abdul Karim. Bakit nga ba mas piliin niya yung alokong paninda bilang isang Kristiyano ay sa kasama kong wala naman siyang paniniwala. Abangan kung anong kadahilanan. Ayan ho mga kapatid. At pasalamat po tayo sa Obreros Easy Gardening. Mabuhay mga brother and sisters sa pambansang hardinero at sa mga sister po natin na talagang walang kapagurang umaalalay, pumunta dito sa bundok, magdala ng pader, magdala ng itlog at ano-ano pang pagkain ay napakalaking biyaya ho para sa inyo mga kapatid. At sa mga nais pa hong makisama dito sa ating krusada para sa ating kapakanan, ito'y bayanihan para sa ikalulugod nila subhanahu wa ta'ala mga kapatid. So kita namin yung kanina kung paano nataranta kami itakbo ang mga gamit dito sa loob ng Masjid Ahlul Quran dahil umulan. Hindi kami pinayagan doon sa terrace ng glass house. Biglang bumuhos ang ulan. Okay, yan lamang po mga kapatid. Ang palatuntunang Da'wa Sentral ay hatid sa atin ng Islamic Action Livelihood Foundation mula dito sa Masjid Ahlul Quran. Proud to be a Muslim. Kaya kong marating ang pinakamalayong lupain. Kaya kong maglakbay kahit na madilim. Kaya kong lumipad sa piling ng mga ulap. Kaya kong sisirin ang lalim ng dagat. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat. Maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Kaya kong umawit, sabayan ang hangin sa pag-ihip. Kaya kong akyatin bundok na mahirap marating. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat. Maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni